I'm excited today because we shall continue our new series, na para patuloy nating lakaran ang biyaya ng Panginoon sa atin at sa ating pamilya at sa iyong mapalakas that we can be stronger sa buhay na ito. Kailangan nating mag-rely sa kanyang lakas, kailangan nating embrace ang kanyang pagmamahal, at kailangan nating magtiwala sa mga malalaking bagay at imposibleng bagay sa buhay natin sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! At yan ang pinag-aralan natin noong nakaraang Sunday, di ba? Nasabi, "To Him who is able to do exceedingly, abundantly, beyond what we can ever ask or think or imagine, according to the power that is at work within us." What a wonderful verse. Alam niyo, kung wala pa kayong memory verse, kung wala pa kayong mga life verse, I recommend this verse, na ang Diyos natin ay Diyos ng imposible. And last Sunday, we've learned, ladies and gentlemen, na kailangan po tayo po lahat ay mag-focus sa magagawa ng Diyos kesa sa sitwasyon po natin. At ngayon nga pong umaga, yun ang ating pong focus. Noong Sunday, we were encouraged to trust God for greater things sa buhay po natin. At ang Diyos ang siyang kikilos. Yan ang nangyari po sa atin. Nagpasimula tayo ng ating CTFP. Wala tayong hawak na pera. Nagamit natin ating pera sa pagpatayo ng 3-story building doon sa Caloocan sa likod ng SM Grand Central. But the Lord says, proceed so that all glory will be mine. Kaya nagsimula tayo, nagpatuloy. At ngayon po ay nasa completion na tayo ng 3rd floor. Tinatayo na yung poste para sa 4th floor. Malakas na palakpak sa Panginoon. Malakas na palakpak po. Hallelujah. Because our God is the God of the impossible. Natutuwa siya kapag pinagtitiwalaan natin siya sa malalaking bagay. Ito nga po yung perspective na kung gusto niyo makita, papakita nila sa atin, And we thank God sapagkat this week also, the Department of Education, Region 3 visited us, and they are so happy na maglalagay tayo ng Metamorphosis School, Marilao, doon sa CTFE. Wala pa mas malakas na palakpak sa Panginoon Diyos? So ganyan po ang magiging itsura. Sa ground floor yung ating Metamorphosis School, 2nd floor may balcony, parang ganito ang ating po auditorium, and all the rest ay meron po mga function room. Praise God. Mga kapatid, God is the God of the impossible. Hallelujah. Do you believe that? Parang hindi. Do you believe that? Alam niyo po, ang binasa nating talata, nakita natin, imposible na mapasok ng mga Israelita ang lupaing ang mga tao, yung mga higante. At ang report na nga ay hindi pwede. Imposible. Nangyari na ba sa buhay mo yon na may pangyayari sa buhay mo? Parang imposible. Wala na ako magagawa. Hanggang dito na lamang. Pero kapatid, remember that our God is the God of the impossible. At nakita natin dito si Caleb at si Joshua sa kanilang halimbawa. They trusted God for greater things. Pero yung marami, sabi niya, hindi natin kaya. Ano sabi? Saan nila ilan tulad yung sarili nila para silang tipaklong. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka tipaklong. Sabi mo, hindi ka tipaklong, ni mukhang tipaklong. Hallelujah. Kaya sa ngayon, parang mukha kang tipaklong, nako, ang Diyos. Pag tinagtiwalaan mo, sa Kanya magagawa sa buhay mo, you can see what happened to Caleb and to Joshua and to the rest of the nation Israel. They have experienced another impossible things in my life. As I was preparing this the other week, the Lord spoke to my heart to ask women to preach this month with me. And immediately God revealed to me to request our sister in the Lord, who has trusted God for greater things despite of some ay problem and difficult situation sa kanyang pinagdaanan, but she choose to trust the big God of her life. At alam niyo po, papasalamat tayo. Ngayon, siya ay hindi lamang abogada na mahusay, kung hindi siya rin po ngayon ang dean ng College of Law ng Bulacan State University. Palapakan niya natin ng Panginoon. At siya po, sa kanya pong watch, ang College of Law ng BSU ay pumasok po sa mga top-notcher ng ating barista, ng ating mga future. At ngayon nga, ang prayer niya, hindi lang mag-produce ng mga brilliant lawyer ang Bulacan College of Law, kundi may puso. May puso para sa Panginoon. May puso para sa mabuting asal. Merong karakter. Kaya
we would like to request, and I would like you to welcome with a warm applause our Dean, Nenet Tuason, to share to us her journey in trusting God for greater things. God bless you. Good morning po. Parang hindi ho tayo nag-almusal. Magandang umaga po. Siguro po mga 2 weeks ago na, ay isa po ako sa mga magulang na nagpapaaral ng anak sa Metamorphosis School. School po ng ating church. And during the family day, ay isa po ako sa mga sumali sa games. Ang akala po nila pag-aya sa akin, hindi ako sasali. No? Hindi po nila alam, hindi pa natatapos yung pag-aya, sumasali na ako. Sabi nila, sasali ako. Dahil sa games, marami pong umaayaw eh. Kasi natatakot, baka mamaya, number 1, matalo. Nakakahiya kasi grupo eh. Kung ikaw pa magdulot ng kahihiyan at ikaw pa makapagpa-delay, nakakahiya. Ang totoo, iniisip ko nga ho yun eh. Dahil baka mamaya, dahil puro bagets ang mga kasama ko ho doon, ako lang ang medyo forget, baka mamaya ako pa ang magpa-delay. Pero sabi nga po, I accepted the challenge. Sabi ko sa kanila, sige, sali ako. At hindi naman ho napahiya. Hindi ko ho tinignan yung video ko eh. Siguro ho nakakahiya, pero hindi ako nahihiya. At hindi po nila alam na kaya ho ako sumasali kasi po talagang ako ay sumasaling talaga sa lahat ng mayroong pagkakataon. Natatandaan ko po, I was in the kindergarten at ang sabi ng aking nanay sa akin, anak, umpisa pa lang, galingan mo na. Kapag ka tinawag ng teacher, sumagot agad. Kaya ho yung anak kong maliit, may pinagmanahan ho yun. Baka akala nyo sobrang daldal. Ganun ho ako nun. Kaya ho sinabi ng aking teacher, dahil mayroon hong Christmas presentation, sino tutula? Ako po, ikaw, Nenita. O sige. Sino sasayaw kaya doon? Hindi pa natatapos sa teacher, tumataas na ako ng kamay. Ikaw uli. Opo. Sino kakanta ng Oh Holy Night? Hindi ho ako sanay kumanta nun. Hindi ko nga alam kung ano yung Oh Holy Night. Sabi ako po. Sapagkat ang nasa isip ko, pag-aaralan ko na lang. Ang sabi ng teacher ko, ano ba to concert mo? Alam nyo naman, ang nagsabi sa akin, yun ho ay pala accept din ng challenge, ang nanay ko ho. Kaya ang sabi ng nanay ko, anak, sumali ho kami, suutan ng karayom. Pagbutihin natin to. Kaya sabi ko sa nanay ko, na ikaw pinanggalingan yan. Kaya ho, alam nyo na kung sino nanalo, kami. Ano? Kaya ho yung mga pagsali sa games, hindi na ho bago sa akin yan. Sa lahat to ng mga quizzes, lahat ng mga quiz bee, sa lahat to ng, even beauty contest, hindi ako kumayaw. Pag kami umayaw ho, nung high school ako elementary, pag merong pinipili, umaayaw, at pag sa akin nabalingan tingin, ikaw pwede? Pwede ho. Hindi ako nahiya. Iniisip ko, kung ako'y matalo, defeat is nothing but it's a step to something better. Hindi bale, kahit ako matalo. Kaya ho nadadaan na lang doon sa sobrang lakas ng loob. No? Kaya hindi na ho bago sa akin ito pong mga ganitong pagkakataon. At dahil po doon, nakilala po ako sa school kasi medyo maraming mga activities na sinasamahan, walang inaayawan, lahat ng contest nandun. Kaya it's really a big disappointment, not only to my school, to my classmates, to my parents, when I got married at the young age of 18. Sobra ho silang nadismaya. Ang father ko ho nun, vice mayor, isipin nyo na lang ho yung kahihiyan. Talk of the town. No? Para ho ako si Sharon Cuneta. Kung si Sharon Cuneta, 18 mayor si Mayor Cuneta, ang tatay ko naman ho, vice mayor. Siya ho, celebrity ho ako sa amin lugar eh. Dahil kapag po eleksyon, ako po pambungad sa father ko bago siya. Kaya kilala po nila ako. Kaya ang gulat po nang biglang nag-asawa. At lalo po silang nagulat nung ako po ay nagbuntis kaagad.
because I had this teenage pregnancy. At doon pa lamang po kung ako'y lilingon sa maraming nagsabi, hindi na makakatapos, sayang. Sayang itong si Nenita. Marunong pa naman, magaling pa naman, hanggang doon na lang. Marami pong nagsabi sa akin, ginawa po akong example sa aming school. Ginawa pong isang malaking kahihiyan yung nangyari sa akin. At sa katunayan, dahil po sa pangyayari yun sa aking buhay, nawala po yung aking self-confidence. Every time na nakikita ko po yung aking kabatch, kaklase, na nakasuot ng uniforme, nahihiya po ako sapagkat ang suot ko maternity dress. Sabi ko, dapat ako nakaganito. Sa lahat po ng narinig ko, hindi na makakatapos, sayang. Ang binigay na pagkakataon ng magulang, sinayang. Nagkaanak na, hindi na matatapos. Wala nang kinabukasan. Pag sumasakay ako ng sasakyan at nakakakita po ako ng dati kong guro, nahihiya po ako. At inisip ko po, wala na nga ba akong kinabukasan? Sa lahat po na nagsabi, meron pong naiba. Ito po ay 4 na tao sa aking buhay. Yung aking mga magulang, na sa halip na nagalit, nung ako po'y nag-asawa kaagad, ang tanong po nila sa akin, gusto mo ba bang mag-aral? Kaya mo yan. Matatapos ka. Yun yung aking biyanan na babae na naniniwala sa aking kakayanan na nagsabing, gusto mo ba ituloy mo yung aral mo? At higit sa lahat, yung aking mister na nagsabing, nandito ako sa tabi mo para matapos mo yan. Inisip ko po, kaya ko ba nga? Magkakaroon ako ng anak, paano aalagaan habang ako'y nag-aaral? Sapagkat noon po, I was an incoming second-year college accountancy. So napakalayo para maabot ko yung kung ano ako ngayon. At sa pagkakataong pong yon, yung mga tao na yon ang naging napakahalagang taong nagbigay sa akin ng motibasyon. Tulad po ni Caleb at ni Josh, na iba sila sa 12 spices na nagsabing hindi natin kaya yan. Mahirap, hindi kakayanin. Imposible. Subalit yung dalawa po na si Caleb at si Josh, iniba nila yung mga nag-incite ng rebellion. Sila na iba. Hindi. Kakayanin natin. Yun yung aking 4 na mga mahal sa buhay. Sila yung Caleb at Josh ng aking buhay na nagsabing, kaya mo yan. At dahil po doon, I enrolled again and finished my studies. At sa pagkakataong sinuot ko ang aking uniforme, ay para ako si Wonder Woman. Alam niyo, pag suot ko, naramdaman ko na naroon sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Na tulad ng sinasabi nila na hindi ko kakayanin, mayroong nagtira, mayroong itinira sa akin ng Diyos na nagbigay ng lakas ng loob. Tulad po sa ating buhay, marami po sa inyo marahil, nag-iisa na lang sa buhay ngayon. Nahiwalay sa asawa, na byuda, na byudo, nag-abroad, hindi malaman kung paano susuportahan ang pamilya. Paano mapagtatapos sa mga anak? Paano kakayaning mag-isa? Maraming taong magsasabing, mahirap kasi nag-iisa ka, hindi mo nakakayanin yan. Imposible na mapagtapos mo mga aral mo. Imposibleng masubaybayan mo mga anak mo. Baka hindi maging maayos ang buhay ng mga anak mo. Kasi ikaw na magtatrabaho, mawawala ka pa. Subalit yung mga taong nanatili, na nagtitiwala sa Panginoon, na nagsabi, kaya mo yan. Kakayanin mo yan. Maraming nagmamahal sa iyo.
Ito po yung mga Diyos at kilib ng buhay nyo na pinadala ang Diyos. Like these 12 spices na pinadala. Marami rin po sa atin binigyan ng Diyos ng sari-saring opportunity sa buhay. We have different opportunities in life. We have challenges, different challenges in life. Pero iba-iba ho ang ating naging reaksyon. Merong ang reaksyon ay na pinanghinaan ng kalooban. Meron namang ang naging reaksyon ay nangihina ang loob. At meron naman po ang naging reaksyon, kaya ito. Saan ka? Doon ka ba sa hindi mo kaya, kakayanin, o nawawalan ka ng pag-asa? Marami pong pagkakataon na nung ako po'y dalhin sa BSU, College of Law, napakarami ko na pong narinig bago pa yon. Sapagkat before I assume my deanship position, I was already there teaching. Hindi pa po Bulacan State University College of Law. It's still not attached to the College of Law. It's still, that was at the time Marcelo del Pilar Foundation. Nung tinatagpo yun, napakarami po ang narinig ko mula sa mga sinundan kong deans. Mahirap kasi matitigas ang ulo. Alam mo ng mga college law students yan yung mga future lawyers. So nag-aaral pa lang, konting nalaman, salbahin na. Alam niyo yun? Ang lahat ng narinig ko, mahirap yan, matitigas ang mga ulo niyan. Kahit ito yung mga professors, narinig ko, yung iba, mahirap pasunurin yan. Hindi maasahan, mapasunod mo yan. So iniisip ko po, ako ba'y dinala ng Panginoon dito? For what reason? Ano to, para sumikat ako? Para masabing, eto ngayon, may hawak ng posisyon? Hindi po. I know in my heart that the Lord had entrusted me a responsibility thereat. Mayroong binibigay sa akin ng Panginoon na responsibilidad. Kaya po, ang tinitingnan ko, ang aking focus, katulad din po ng ating binasa kanina, we should have these eyes that are not easily blinded with these obstacles in our lives. With fear. Hindi po tayo dapat tumingin doon Yung pangamba na hindi mo magagawa, yung takot na baka hindi mangyari, subalit ang tingnan po natin, ano ba yung dulo na ibinibigay sa iyo ng Panginoon? Kaya sa maraming changes na inimpose ko sa aking pagdating, pinaliwanag ko po sa mga estudyante na ito ay hindi ako ang nag-i-impose. I was here for a mission. I was here with a purpose. Ako po'y dinala doon. Kayo, saan kayo dinala? Ay, dito lang ako sa bahay dinala. Wala akong trabaho. May mission ka bilang ina. May mission ka bilang asawa. Ay, dito lang ako dinala. Nandito lang ako sa isang trabahong pangkaraniwan. Nagtatricycle ako. Nagtatrabaho ko bilang empleyado. Sa Makatwid, sa iyong trabaho, may ibinigay sa iyo ang Panginoon na misyon. Tulad ng misyon ng ako'y dinala, meron akong mga pagbabagong dinala. Sapagkat gusto ko po na mangyari ang kalooban ng Diyos, hindi ang kalooban ko. Sapagkat kung ang gusto ko lang ay i-please ang mga estudyante, ay hindi na ako mag-i-impose ng mabibigat na rules. Ipasa lahat ang ipasa. Wala nang mabigat na mga regulasyon para win-win. Para lahat makuha kang kalooban. Pero ang sabi ko, hindi ang naglagay sa akin ay tao. Ang naglagay sa akin ay Diyos. Lagi pong pinatatandaan sa akin ng Panginoon kung ano ako noon. Kung saan ako pinulot. Kung gaano ko kaliit at kung gaano niya ako pinalaki. Ang sabi ng Panginoon,
alikabok ka. Hindi ka na nga, wala na nga akong karapatang magsalita sa harap ninyo. Wala na nga akong napatunayan. Wala na nga dapat kinabukasan. Pero binuksan ng Diyos ang lahat ng imposible, ginawa niyang posible sa aking buhay. Kaya nga po noon, nawala ang aking confidence na binalik ng Panginoon. Sapagkat hindi ko po ito magagawa kung hindi po dahil sa ibinigay ng Panginoon na kumpiyansa. That confidence na kailangan po natin na nandun po sa ikalawang puntos. To achieve this greater purpose in our lives, dapat mayroon po tayong confidence on the Lord. Ito po yung nakita natin na pinanggalingan ni Caleb at ni Diyos para sabihin kay Moses, kaya natin, kahit na napakabigat ng kakaharapin, kaya natin ito. Sapagkat kung titingnan po natin, dito po sa talata na ito, ang sabi po ng Panginoon, I am giving you this land, this promised land. It is in the present tense. Hindi po sinabing ibinigay ng Panginoon, ibinibigay ng Panginoon. Binibigyan po tayo ng Panginoon ng mga opportunities. Binibigyan po tayo ng Panginoon kung ano ang desires ng ating puso. Ang kailangan na lang natin i-work out ito with faith, with confidence. Kayanin ang lahat ng pagdadaanan natin sa buhay. Kaya habang ako po'y nag-i-implementa at nag-i-impose, nakatanggap po ako ng maraming threats. Nagtataka po sila, bakit doon lang makakatanggap ka na ng threats? Oh, marami ko kasing hindi makagraduate on time. No? Dahil nagpe-fail and they never expected na magpe-fail sila. Kasi yung iba, nakuna na ng picture for graduation, nakabili na ng damit, tapos during deliberation, ang findings, hindi pwedeng gumraduate. At dahil doon, marami po sa kanila kasali ng mga organisasyon, no, ng mga fraternities, and hindi ko sinasabi kung sino pinagmulan bagamat nalaman ko, pero marami po akong threats na tinanggap. Sa katunayan, kasama pa po yung pamilya ko sa mga threats At kahit sa graduation, at that time, Justice Leonin was with us as a commencement speaker. And it was reported to us na pasasabugin yung aming graduation ceremony. Palibasa si Justice Leonin ay former dean ng College of Law ng UP. Sabi ko sa kanya, pasensya na kayo, marami pong mabigat po yung security. Kasi there was a threat na guguluhin tayo at pasasabugin. Akala nyo ba matatakot si Justice Leonin? Sabi nga niya, sanay na ako dyan. Okay lang yan. Ganyan-ganyan din ako noon when I was a dean. So I know that changes is painful. Alam ko po yon. At marami pong mga pagkakataon na ako'y kinausap ng mga professors. Sabi nila, wag lang masyadong mahigpit. Kasi magsisilipatan na sa iba, magta-transfer. Sabi ko, okay lang Because I talked already to the university president. Ang sabi ko sa university president, will you support me, Pres? Kahit na ang gagraduate, 2 lang o 1. Ang sabi sa akin ng presidente, walang problema. Kung ang mag-e-enroll konti lang, okay lang I need your support. I need, sabi ko, I need your support on this regard. Sapagkat ang College of Law po ay self-sufficient Hindi po nanggagaling sa university ang pinagkukunan po namin ng pinasusweldo sa mga professors. Galing po yun sa binabayad ng mga law students, kaya hindi po libre. No? Sa amin po yun, naumpisahan na pong ganon. Kaya nag-alala po yung maraming professors and even former deans ng College of Law. Kinausap po ako, sabi nila, baka maubos kasi kinakausap sila ng mga estudyante. Baka ralihin ka.
Sabi ko, okay lang ho. Sabi ko, wala akong problema. Nairali ako, wala akong problema na ilan lang ho ang mag-enroll. Dahil ang katwiran ko ho, ang nagdala sa akin ng Panginoon Ba't ako matatakot? Why would I fear to these people? Why do I be scared? When the Lord my God, who is the creator of mankind and of all these creations in earth, is with me. Sabi ko, walang problema yan. Kaya po, nung ako po'y nag-impose ng ganong ka-strictong rules, totoo po na maraming nag-transfer. Pero, ang itinira ng Panginoon na mga hindi nag-transfer, yun pong nagbigay sa amin ng 100% passing rate. Ngayon po, ang mga testimonies ng aming mga estudyante ay in accordance with God's purpose. Not just to have future lawyers from Bulacan State University College of Law, but to have lawyers, future lawyers with Christian values. Kaya po sa ngayon, laging ang testimonies ng mga pumapasa ay laging kasali si Lord. Sapagkat isinali ko si Lord, sinali namin Ang sabi ko sa Panginoon, hindi natin kinakailangan ng mga estudyanteng ito na mag-aral pa po sa Manila, Lord. Patunayan niyo sa kanila na ang Diyos na narito ay ikaw. And because of your power, kahit yung imposible mangyayaring posible rito, ilalagay niyo kami sa kasaysayan. And because of that confidence on God, sabi nga po ay napiplis ang Panginoon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ito po'y ginawa ng Diyos sa akin at alam kong ginawa ng Diyos sa inyo. Sa lahat ng nagtiwala sa Panginoon, alam ko po na ang Diyos ay nangungusap, nalulugod. That's why meron po tayong sa third point na conviction on the words of the Lord. Sa mga pagkakataon na nagtitiwala po tayo sa Panginoon at doon sa iba na hindi nagtitiwala, nakikita natin ang diferensya. Hindi ba? Kapag ikay nagtitiwala, nakikita mong lalo kang sumasagana. Sa mga pagkakataon po sa aking buhay, akala nung iba siguro ay wala ho akong dinanas ng mga problema. Naku, napakarami po. Sobrang dami. When I lost my mother, who is my best friend, niisip ko, kakayanin ko ba kung walang nanay ko? Iniisip ko po sa mga desisyon ng buhay ko, lagi po akong nanay ko Laging gano'n. Pag sinabi ng nanay ko, ito yan. Naniniwala akong, yun ang may malasakit sa akin ng nanay ko. Tama yon. Kaya when I lost her, parang nawala lahat. But it was that time when me and my sister had this closer relationship. Mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Sapagkat wala na kaming susuotan kung hindi ang isa't isa. And also at the time, doon ako lalong napalapit sa aking mister. Sapagkat wala na rin akong susuotan na pagsasabihan, maliban doon sa malapit sa aking buhay. At sa mga pagkakataon po na yon, saan ako kumapit? Kumapit ako sa Panginoon. When I lost my baby girl, na dapat to pangalawa kong anak during my 6-month pregnancy, naramdaman ko po, ulit na naman yung sakit. Parang napakahapding, sobra. Na naglalakad ako pero parang ang paglalakad ko walang buhay. Pero the Lord again reminded me, you have faith in me and you must have continuously that faith on me. Kaya po ako ay kumapit uli ng gusto. At ang sabi ko, hindi naman ako dito lang mawawala ng pag-asa. Kaya ang sabi ko sa Panginoon, ano man ang gawin ninyo, itumbling nyo man ako, balik-baliktarin nyo man ako, hindi ako mawawala
hindi ako mawawala ang kapit sa inyo. Nakakapit ako, hindi ako mahuhulog. Kayo ho ba'y ganon? Ikaw ba sa buhay mo, dumaan ka sa pagsubok, may mga obstacles, may trials sa buhay mo. Ikaw ba ngayon ay isang kamay na lang nakakapit? Ikaw ba'y tinatumbling sa kasalukuyan ngayon? Nakahawa ka ba? Nakakapit ka ba? Sapagkat kapag nakakapit ka, mabuti sa Diyos na lumikha, hindi po tayo mahuhulog. Mananatili yung ating pag-asa, mananatili yung pagkakaroon natin ng motibasyon sa buhay. And tama si Lord. Alam niyo po, may premyo po si Lord sa mga nagtitiwala sa Kanya. Pero meron din naman hong parusa. Sabi nga po ay sa lahat na nagtitiwala, kaya po ako, favorite ko talaga yung verse sa Philippians chapter 4 verse 13 that I can do all things through Christ who gives me strength. Paborito ko po yan. Sapagkat dito po ako kumakapit lagi ng pagtitiwala sa Panginoon. At dapat po itong pagtitiwala na to, we have to put our faith into action. Hindi ho yung basta nagtitiwala lang. Kung binibigyan tayo ng opportunity sa buhay, pagtrabahuhan natin para makamit iyon. Ganun din po yun. Kung binibigyan po tayo ng purpose ng Panginoon sa pinaglagyan sa atin, gumawa po tayo ng bagay in accordance with His purpose. Huwag po tayong manahimik lang. Kumilos po tayo. Sapagkat yung pagkilos po natin na yon, iyon ang gustong mangyari ng Panginoon. Kaya po, sa pagkilos, merong pagdadaanan, may iaayos, pero dun po magkakaroon ng pagkakataon ng Panginoon na maipakita niya na akong kikilos dito and I will be glorified. At dahil po doon sa mga pagbabagong yon, doon po nagkaroon ng mga blessings na tinanggap po kami. Kung dati-dati po, hirap na hirap po kami kumuha ng mga professors. Pag kukuha po ako, nag-i-invite ako ng professors, nahihirapan po ako mag-invite kasi una malayo. Baka pagpunta malugi pa. Baka magsama ng driver kumain sa McDonald's, lugi pa. Ngayon na yung mga professors namin, hindi ho namin malaman kung paano namin bibigyan ng load sapagkat napakarami po na nagtiwala sa amin. Marami pa ho nag-a-apply. Kaya po we have the best professors in town. Dahil yung magagaling, hindi na ho namin kinakailangang ayain. Nandito na po sila kasama namin. At dahil po doon, nakita ho nila yung aming vision. Yung vision na hindi in accordance with my will, but in accordance with God's will. At dahil po doon po tayo sa third point na that in order for us to pursue greater things, ito pong we should have this conviction on the words of God. Katulad po ng nabanggit ko kanina, mayroon pong consequence ang pagtitiwala at mayroon din pong consequence for unbelieving what God can do in our lives. Dito po sa ating dito po sa Josh chapter 14, verses 8 to 10. Dito po'y binanggit ni Josh, but my fellow Israelites who went up with me made the hearts of the people melt in fear. I, however, followed the Lord my God wholeheartedly. And you know, alam niyo po kung anong premyo ng Panginoon sa kanyang pagtitiwala? His life was extended for 45 years. Since the time that he said this to Moses. Isipin niyo po yung binigay ng Panginoon na biyaya sa kanya. Subalit, yung 10 na spices na hindi po nagtiwala sa kakayahan ng Panginoon and even incited rebellions,
to Moses' people, sila po ay namatay due to plague. At alam po natin na ang nagtitiwala ay may binibigay ang Panginoon. Sa panahon na ako po'y dumanas ng mga kalungkutan sa pagkawala ng aking pong anak, 6 months na wala, katulad po ng nabanggit ko before, masyado pong masakit sa akin yung 6 months eh. Kaya pong ginawa ng Panginoon, 6 months when I found out that I have another baby. Isipin niyo po na 1 month before I turned 48 years of age, para po akong si Sarah. Yung imposible sa tao, naging posible po sa Diyos. Ito po'y premyo sa akin. Premyo sa pagtitiwala ko sa Panginoon na kung ako'y nawala ng anak, hindi katapusan ng buhay. Sapagkat ang Panginoon ay aking Diyos. At ano man ang mangyari, ay hindi ako mawawala sa Kanya. At dahil po doon, katulad ni Diyos, na siya'y binigyan ng extended 45 years of His life, the Lord had given me a reward. Ganon din po sa inyong buhay. Kanya-kanya po tayo nang ibinigay na obstacles, kanya-kanya nang binigay na opportunities, kanya-kanya nang ibinigay na mga pagsubok, at kanya-kanya nang binigay na testimonya ng buhay. Maaring ang testimonya ng buhay mo ay ngayon ay napagtapos mo ang mga anak mo kahit nag-iisa ka lang. Ngayon, sa kabila ng mga pinagdaanan mo sa buhay, ay narito ka na ngayon sa kinalagyan mo ngayon. Iba't iba pong pagsubok, iba't ibang pinagdaanan, at iba't ibang testimonya ng tagumpay ng buhay na meron po tayo. Ito po yung challenge sa atin, na like Joshua and Caleb, let us have this unwavering faith in God's ability to overcome even the giant obstacles in our lives. Kasi hindi po natin kaya itong mag-isa. Pero ang ating Diyos na buhay, ang Diyos na binigyan tayo ng karapatan bilang maging anak niya, yun po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Siya po ang magbibigay sa atin ng tagumpay, at siya po ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Sapagkat hindi po pababayaan ng Diyos na wala po tayong maging testimonya kung gaano po siya kadakila. At yun pong lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, I want you to be glorified. Ipakita niyo po. Ipakita ninyo sa aking buhay, ipakita ninyo sa buhay ng aking pamilya, ipakita ninyo sa College of Law, ikaw ang narito. At alam niyo po ang pagpapalang ito ng Diyos. Ibinibigay po ito hindi lamang po sa atin, kung hindi ito po ibibigay up to the next generations sa ating pamilya. Amen. Thank you very much, Dr. Nenet Tuason. Isa pang malakas na palakpak sa ating Panginoon. As he was delivering message, the Lord spoke to my heart and reminded me of a beautiful song. Ano po? Hindi ko nga alam kung anong title niya pero alam ko yung lyrics. Ano po? Baka hanapin. Sabi po, there is no problem too big, God cannot solve it. There is no sorrows too deep, God cannot soothe it. Alam niyo ba yan? Yung kanta na yan? So habang hinahanap nila po dyan sa video, sabayan po natin. Ano po? I just would like to continue to allow the Holy Spirit to speak to our hearts this morning. Ano po? Kita po natin mga kapatid, hindi lamang si Caleb, hindi lamang si Joshua, ano po? Kundi maging si Sister Nenet, ano po? Maagang naging nanay, naalala ko sa kanya patotoo, tinatakpan niya lagi yung siya niya dahil batang-bata pa siya, buntis na siya, gano'n po. At pinanahihiya siya. But she chose to trust God for greater things at hindi niya pinukusan yung mga nadidinig niyang mga negative na bagay. Hindi niya pinukusan yung kanyang kalagayan. Ang pinukusan niya ay ang kayang gawin ng Diyos. Ikaw kaibigan, saan ka nakatingin? Madali bang mabulag ang mata mo ng mga problema mo?
Madali ka bang mawalan ng loob? Sa Diyos mo angkla yan tulad ng nangyari sa buhay ni Sister Nenet. At ganun din, yung mga words of God. Panghawakan mo yung mga pangako ng Panginoon. Huwag yung words na mga taong nagda-down sa iyo. Huwag yung sarili mong words na negative na nilalagay mo sa iyong isip. Yung words ng Panginoon ang panghawakan mo. That you can do. Sabi niya kanina sa kanyang live verse, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya pati yung pangarap nila ni Brother Boy na magkaroon ulit ng panibagong baby. Bagaman ilang beses silang nabigo at yun naka 6 months nga, nakunan at siya ay dumaan sa problema at panghihina. Ngunit she continue to cling on the Word of God. Hallelujah. Kapatid, ikaw, ano pinanghawakan mo? Yung mga negative words na nadidinig mo sa paligid mo? O yung negative thoughts na naiisip mo laban sa sarili mo? Kapatid, this is the time for you to say, ang words ni God, ang aking panghawak, aking paninindigan, ang paninindigan ko. Kaya kita natin yung kanyang paninindigan, hindi siya easily swayed. She was not easily swayed, ng kanyang conviction. Nandila siya ng Panginoon sa kanyang posisyon, para itanghal ang pangalan ng Panginoon at sundin ang kalooban ng Panginoon. At ngayon, nakita natin, ang mga imposible ay nangyayari. Ganyan ang Diyos natin. Hallelujah. Kaya mga kapatid, mga minamahal, would you follow the example of Caleb, the example of Joshua, and the example of Dr. Nenet Tuason? Na dati, hindi na makakatapos yan. Second year college, wala na. Pero ngayon, hindi lang naging abogada. Ngayon ay hindi lang nagkaroon ng master's degree sa law at nagkaroon pa ng doctorate degree sa law. Palapakan niya natin ang Panginoon. Praise God. At hindi lang yun. Hindi pumasok sa kokote niya yung kanyang naabot. Kundi kinuha niya ang Word of God na siya ay magmimisyon para sa Panginoon. Hallelujah. At doon pinanindigan niya ito. Kapatid, kaibigan, huwag kang magpalunod sa problema mo. Huwag kang magpalunod sa mga negative na bagay na nadidinig mo na sinasabi ng iba. Huwag kang magpalunod sa mga negative thoughts na dumarating yan. Hindi mo mayaalis yan, darating yan mga negative thoughts. Pero huwag kang magpalunod yan. Hallelujah. Mga kapatid, there is no problem to be. Our God cannot solve it. Do you believe that? Can we sing this song?